eto na yon. Mahirap tanggapin. Mahirap isipin, totoong may cancer, di ba? Nakakaiyak sobra kasi ang hirap tanggapin. Ang lalamunan daw niya, malapit na magsara. Eventually, magsasara na buong lalamunan. Nakita lang na merong konting doon, yung pala, lumagpas na siya sa bones. Lumagpas na siya sa bones. We were required for the procedure. Yan po ang mga procedure namin. The CT scan and the biopsy. Ang CT scan biopsy, ano na lang po, parang confirmation ng science. Pero ang doktor, sabi sa amin that time, end stage. Sabi ko, anong end stage? May letter R ba? May letter P? Hindi. Sabi niya, letter N? Hindi. Ibig sabihin, din. End stage, the end. Sabi ko, wala man lamang choices na iba. Tapos sabi niya, magpo-procedure na. Sabi niya, cancer ako. Wala man lamang kong iinumin. Precisely, kasi walang gamot si cancer. We were advised to have the CT scan. So, ang CT scan, magpapatunay lang talaga na totoo lahat na may cancer na nga. Nag-usap talaga kami, eto na talaga yon. Wala kang ibang gagawin, kundi susundin lang. Ito mga laboratory na to, para malaman kung ano gagawin protocol. So, after nun, we were advised for another hospital. Nagpunta naman kami sa Capitol kasi ang advice sa kanya ay mula dito hanggang doon, tatanggalin ng bukol. Parang manok, gigilitan, tatanggalin ng buong lalamunan. And lifetime, dito ka nakakain sa peg, sa tiyan. So, paano yun? Paano pag umorder ka? Sabihin mo, paki-blender nga po ito, di ba? Hindi na, di ba? So, ang prayer natin, paano gagawin namin? Pero kailangan namin mag-decide. So, the doctor says, another option, the option B, uunahin ng radiation chemo, but after radiation chemo, ganun pa rin, gigilitan pa rin daw ang leeg. Tatanggalin ang buong lalamunan kasi palilitin lang daw. Pero mas mahirap na siya operahin kasi sinunog na siya ng radiation. Ang radiation is 35 days, 6 session of chemotherapy. Yan po ang itsura niya noong first chemo day. So, dumating po ang pagkakataon na yun po ang aming binigay sa amin ni Lord. Piliin namin ang option B. After nun, ayan po, after biopsy, ibig sabihin, kumuha po ng tissue sa loob. Mas lalo pa po siyang lumaki. Ni laway, ni tubig, hindi na po nakakapasok. As in, wala na po. Ang ginagawa po namin, pagkain po niya, ayan po, mas lumaki pa po sa lung center po yan. Every day po kami nandyan for 35 consecutive days, except Saturday, Sunday. After po nun, mas lalo lumaki, wala na po siyang boses. Wala nang boses, wala siyang salita, hindi na siya nakakain sa bibig, ni laway, ni tubig. 2 hours ko po ginagawa ang pagkain niya everyday. 2 hours for the whole day feeding. Kung mapapansin niyo po, very black na ang kanyang part ng lalamunan. Kasi po, sunog na siya. Sunog na. Hindi na siya ganong nakaka-react. NR po, no reaction. Hindi ko alam, ayoko tanungin kung masakit, kung saan naman. Yan po ang nangyari po after na po lahat ng procedure. Nasunog, and yet malaki pa ang bukol sa labas. So hindi namin alam kung gaano kalaki ang bukol sa loob. Ano po ang yan? Meron pong video yan. Ito po ang first video na makikita nyo kung paano po ang lalamunan nagkakaroon ng bukol. Hindi natin iisipin ang lalamunan nagkakabukol pala. So yung mga nag-i-smoke po dito, beware po. Possible po. Marami for sure. Yan po ang isang daw pong dahilan. Smoking and
drinking so much. Although hindi naman po siya ganun ka-heavy, but possibly bumagsak ang immune system. We all have the cancer cells. Ito po, February 1 po ito ginawa, bago lahat po ng treatment. So, pinapasok po yung optic camera ng laryngoscopy po sa ilong, patungo po sa lalamunan. So, kung makikita nyo, yan, madilim. Hindi na po nakikita ang esophagus. Yung esophagus po, pinapasukan ng pagkain natin sa bibig. Kung pag, di ba, ang galing ni Lord. Tignan nyo, para siyang may mga nana. Di ba? Nakakatakot. After that video, talagang nakakaiyak, di ba? Hindi mo alam kung ano dapat namin gawin. Lord lang, Lord, ikaw na ang bahala sa amin. Ikaw na ang bahala mag-guide sa amin. Then we decided to start the radiation chemo. Yan na po yun. So natapos po, radiation chemo. Nung matapos po ang radiation chemo, 35 days and 6 session chemo, the medical oncologists were advised us for another cycle chemo. Nagalit siya. Chemo na naman? Di ba nag-chemo na ako? And this time, it's a target therapy that costs 165,000 per session. Sabi sa amin ni Dr. Hernandez, magpahinga lang muna siya, magpalakas. Paano lalakas kaya? Wala na siya noon, wala na siyang reaction. Payat na, nagmukha na siyang lolo. So, paano? Nagpunta ako ulit sa hospital where I work. Sabi ko, we were advised for another cycle chemo. Paano yun? Sabi ko ganun, pag nag-chemo to, baka pangalawa pa lang, pumirma na to. Kasi talagang wala eh. Lagi lang siya nakahiga. So, paano ang gagawin? Some people send me some at Facebook. Nag-send sila ng mga anything na pwede namin alternative. Madami, iba-iba. Pero talagang mahirap i-reverse eh. Kahit ang doktor ang nagsabi sa amin, napakahirap nito. Pero pag napili nyo yung tatanggalin lalamunan, bibigyan ka ng support group. Support group, yung ba kailangan natin that time, di ba? And then, nangyari na nga, nag-meet po kami sa SM True Friend ni Dr. Lori de la Cruz. Senior niya po ang C24/7. That time, wala kami nasa isip kundi gumawa ng ibang paraan. Something to do rather not doing anything. So, ganyan po. Ito po ang paano pagkain na ginagawa namin. 2 hours ko pong ginagawa yan everyday. Then, sinushoot po sa peg sa kanyang tiyan. Directly sa tiyan. So, hindi po mahirapan, 9 capsule a day. 1 Colidus and 1 Restore Life budget constraints kasi madami ng C24/7. So, hindi siya mahihirapan kasi dito lang. So, yun yun, after 2 months and 1 week, we are advised to have another laryngoscopy. Ayaw pa niya, natatakot siyang makita ulit yung bukol sa lalamunan. Yun yung second video. Yan po, ina-identify kung sino po yung kinukuha ng laryngoscopy. Ayan, ano po, yan po, ang doktor po yan, nung pinapasok niya, ilang beses niya po sinabi, as you can see, 4 na as you can see, kasi siya mismo, hinahanap niya yung bukol. Nawala ang bukol. Grabe, diba? Sobrang miracle, sobrang amazing. Talagang kahit si Dr. Claridad po ang pangalan niya sa Capital Medical Center. He was so surprised. Biro mo, yung dating major problem, nawala ng ganun lang. Diba? Hindi na kami nag-under mo ng chemo, diba? Hindi na kami nag-under ng chemo. Ayun na yun. Ayan, nahawakan niya na po. Yung feeding niya, nahawakan niya. Dati po, for so many months, hindi niya
po yung nahawakan kasi mahinang-mahina siya. Ayan o, meron ka nang nakikitang happiness sa mukha niya. Meron na siya nakikitang pag-asa. Diba? Si 24/7. Nakita niya lahat ng pag-asa. Ayan. Kung makikita nyo, na-surprise sa mga doktor. Kahit lahat siguro ng doktor masu-surprise. Kahit si doktor na-surprise na hindi daw po pwedeng from maganda ay from pangit to maganda. Pero yun po talaga binigay ni Lord. Nakakapagpasalamat lang kay Lord na we take the risk. Kasi sobrang risk di ba? Na si 24/7 din-decide namin gawin. Wala naman ako nadinig na cancer na ganun, pero ayan po sa hospital, yan po ang daughter ko, isa po siyang nurse. Siguro dahil taga-hospital naman ako sa admin office, tinatanong lang nila ano daw yung binibigay ko. Sabi ko, food supplement lang yan. So, they don't mind. Yan po yung still picture. From bukol to wala na. Talagang, sobrang... Ayan, ano po yan? May exact date po talaga siya. May exact date. So, siguro po magiging parting words. Minsan sa buhay natin, may nangyayaring mga pagsubok sa atin, di ba? Pero, pray natin si Lord magka-guide sa atin. Si 24/7 nyo, ang laking bagay sa amin, ang laking bagay na binigay ni Lord. So, yung pamilya ko, yan po kami, dalawang anak namin. Yan po si Dr. Claridad ng Capital Medical Center. Parting word from my husband. Good morning, everyone. Ito lang po may pangkot na napakaganda ng ating produkto. Sana maging inspirasyon ito, lalo sa may mga sakit na dumanas na katulad ng dinanas ko. Na kahit stage 4 na po, meron pang pag-asa. Meron po tayong magandang produkto na pwedeng makalakas sa atin. Maraming po salamat. Nagpapasalamat po ako sa una sa Panginoon. Siyempre sa aking may bahay na nagtsagang tumulong nagtsagang mag-alaga sa akin, sa aking mga pamilya. At sa nag-interview sa amin ng si 24 kay Dr. Loris at sa kanyang mister si Man de la Cruz. Maraming salamat sa inyong lahat. To God be